Ito ang kasunduan sa pag-iisang dibdib ko at ni Xiao Fan ng Xiao family. Pupunitin ko na ito. Mula ngayon, wala na akong kinalaman kay Xiao Fan. Ang ibig sabihin ni Luo Zhaojun ay ipinapahiya niya si Xiao Fan sa harap ng lahat. Isang walang kwentang tao na hindi makapagsanay, mabuti na lang. Miss Luo, dahil pinawalang bisa mo na ang kasunduan, ibig sabihin ba nito na may pagkakataon na rin ako? Naku, ang ibig sabihin ni Yang Master Li, baka naman. May gusto rin siya kay Luo Zhaojun? Siyempre naman. Isa siyang anak ng mayamang pamilya. May kontrol sa kalahati ng lungsod at siya ay isang biyaya. Ang pinakabatang martial artist. Kung sila ay magiging magkasama, tunay na magandang pagsasama. Miss Luo, Naririnig mo na siguro, sa paningin ng iba, tayo, ay talagang bagay. Nagbibiro ka lang, Yang Master Li. Dahil narito ako para sa pagpili. Wala akong balak magpakasal sa ngayon. huwag kang mag-alala, gagamitin ko ang aking kakayahan upang makuha ang puso mo sa Haojun. Ngayong gabi, Gagawin kitang aking nobya. Sa tingin ko, wala kang pagkakataon, Liuan. Xiao Fan. Xiao lang, paano ka nagtatrabaho? Hindi mo pa rin ba naayos ang isang basura? Anong nangyari, Li Xiao? Hindi mo inakalang makakarating ako. Ano naman kung dumating ka? Isang basura ka lang. Wala lang, pero ang dangal ng ilan ay baka masaktan. Ano? Hindi ako nagkakamali? Ito pa ba ang salita ng isang basurang Xiao Fan? Galit na galit, kinainisan ng isang babae, nakakahiya. Xiao Fan, ano ang ginagawa mo dito? Zhaojun, ang tagal natin hindi nakita. Dahil ito ay paligsahan ng Suaning Holy Land, sasali na lang ako. Hahaha, natatawa ako sa iyo, isang basura ka lang. Gusto mo pang sumali sa laban? Ano, hindi ba pwede? Pwede, sobrang pwede. Pero, bakit hindi kita patayin ngayon na? Tama na, Xiao Fan. Ang paligsahan ay hindi laruan. Kung magulo ka pa, huwag mong sisihin ang sarili mo. Tumabi ka. Hahaha, ang ganda ng babaeng tagalungguo. Talagang matapang. Kung maaari mo siyang pakasalan at dalhin sa Yingguo, Dusa, ikaw ang magiging bayani ng Yingguo, isang Yingguo. Bakit sila nandito sa Jiangcheng? Mukhang sila rin ay mga mandirigma. Ano ang pakay ninyong dalawa dito? Luo Zhaojun, narinig ka o. Na ikaw ang pinakabatang mandirigma ng Longguo. Ako si Tusa. Isang mandirigma ng Yingguo. Gusto kong lupigin ang mga babae, kaya nagpasya akong. Lupigin ka. Kung gusto mo akong lupigin, tingnan natin kung may kakayahan ka. Maganda, huwag kang mag-alala, alagaan kita ng mabuti, sigurado. Na walang peklat sa mukha mo. Itong tusa ay nagtago ng kanyang lakas. Ang tunay niyang lakas ay dapat nasa kalahating dakilang master. Hindi kayang talunin ni Luo Zhaojun. Walang hiya, halika. Sa aming Yingguo, ang mga babae ay alipin. Kapag natalo kita, Dadalhin kita sa Yingguo. Ikaw ang magiging 37 alipin ko. Hindi mo ako makukuha. Mabuti, magaling, talagang karapat dapat sa aming Longguo. Na pinakabatang mandirigma, Miss Luo, patayin mo siya. patayin mo siya, patayin mo siya, patayin mo siya. Ha, maganda. Kapag lumalaban ka, mas lalo akong nasasabi. Nakakadiri, halika. Cold Moon Palm. Ang Yingguo na ito, grabe ang tama sa isang suntok na ito. Si Luo Zhaojun ay siguradong malubhang masasaktan at mawawalan ng malay. Miss. Paano nangyari? Si Miss Luo ay hindi pala kalaban niya. Maliit na maganda. Ang ganda ng katawan mo. Nakasurvive ka pa rin sa isang hampas ko. Pero, ganyan lang ang kaya mo. Sa kalagayan mo ngayon, talunan ka na. Buisit, walang epekto ang atake ko sa kanya. Ganda, pagkatapos mong matalo, sasama ka sa akin sa Yingguo. Magiging alipin mo ako. Pwe, panaginip mo yan. Ano? Nagbabago ka na ng isip? Pwede ka ring magbago ng isip. Ako si Tusa, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Basta mayroong sinuman dito na kayang talunin ako. Palalayain kita. Ano? Walang may lakas ng loob? Akala ko ba mga lalaki ng Longguo? Ay enga, ba? Ang yabang mo, dahil lang sa konting lakas. Ay ganyan ka na. Sana nandito ang mga dakila ng Shuangding Shengdi. Kaya bing. Subukan kita. Sige. Si Li Xiao talaga, unay na anak ng pamilyang kilala. Papo, si Li Xiao ay isang matagal ng kilalang mandirigma. Kaya niya, tu. Nakita MLBI, Xiao Fan? Ito ang pagkakaiba mo at ni Li Xiao. Kumpara sa walang kibo mong reaksyon. Si Li Xiao ang tunay na lalaking mapagkakatiwalaan. Siyempre naman. Anong magagawa ng isang basura? Ako ang magtatanggol sa karangalan ng Longguo. Mga langgam ng Longguo. Kung gusto mong mamatay, halika. Liuan, dahil may konting tapang ka pa,
Hindi na kita pagtutuunan ng kahapon. Pero ito payo ko, hindi mo kaya si Tusa. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na ng maaga. Basura, ano ba sinasabi mo Montag? Xiaofen? Ano ba tong basura na? Tu? Pinalalakas ang loob ng kalaban, pinapahiya sarili. Basura talaga. Hindi makalaban, matigas pa ang bibig. Li Xiao, huwag mo nang pansinin tong basura. Dirigent Emo Tong Tobringwell, para makaganti tayo. Xiao Fan, konting tahimik na lang. Sige, kung hindi kayo naniniwala sa akin. Bahala na kayo sa mga consequences. Pagkatapos kong tapusin, tong Tagayingguo, ikaw ang susunod. Sinabi mo na ang pagpipilian ay dumating at ang dalawang nanalo ay Hindi maganda ang bala. Malapit nang dumating ang Saint Lord sa Jiangcheng. hindi pwedeng magkagulo ngayon. Tingnan natin. My lord, parang kalmot lang ng pusa ang suntok mo. Ngayon, ako naman. Ha ha ha. Walang kayang lumaban. Ang foundation ko. Sinira niya ang foundation ko. Zinopea? Ang lupit. Nasira ang foundation ni Li Xiao, kahit mabuhay siya. Basura na lang siya habang buhay. Sana ako rin ay pwede magkultivate. Hindi na dapat masaktan ng isang Hapons na ito. Mayroon pa bang may lakas ng loob na hamunin ako? Baka naman, ang mga lalaki ng inyong bansa ay mga duwag? TUSA. Mukhang takot na takot ang mga duwag na ito. Patayin na lang natin silang lahat. Patayin na lang, Ziege. Huwag kang maglakas loob. Mayroong sugo ng Mystic Eye Sanctuary sa Jiangcheng. Kung pumatay ka rito, hindi ka rin mabubuhay. Ano ba yang Zugo NG Mystic Ice? Kahit na SI Chubing yan. Ay isang laruan lamang. Sabi nila, napakaganda ni Chubing yan. At ang katawan niya ay napakaganda. Tusa, pagdating ng panahon, dalhin natin siya. Kasama nitong magandang dalaga, pauwi sa hapon. Papaglingkuhan ang ating mga mandirigma. Hihe, sich. Tumigil ka. Hapons na ito kahit mamatay ako. Hindi ako magiging alipin mo. Hapons na ito. Lalabanan kita. Munting kaibigan. Naghahanap ka ng kamatayan. Dragon. May dragon. Ano ang nangyayari? Ang lakas ng panggigipit. Ang galing. Isang hampas lang, nagdugo na ang Hapones. Sino ang malaking tao na gumawa nito? Baka si Envoy Liu NG Mystic Eye Sanctuary, pero walang nakikita na tao. Trader naman lulos op. Kung may lakas ka, lumabas ka. Babalatan kita ng buhay. Hapons na ito, ang laki ng mga salita mo. Sa pagpili ng Mystic Eye Sanctuary. Anagulo, gusto mo bang mamatay? Mabuti. Dumating na si Envoy Liu. Mga tao ng Mystic Eye Sanctuary. Ang bilis nila. Binibini, talagang si Envoy ang gumawa. Dumating na si Envoy. Maliligtas na tayo. Envoy, tulong Montag ako. Mga mandirigma ng Dragon Country. Magaling. Salamat sa papuri, Envoy. Magaling si Jilly, mas mahusay kaysa sa iba, na walang ginagawa. Siyempre. Si Xiaofan ay isang duwag. Maihahambing ba sa akin? Envoy Liu, dapat mong parusahan ng mabuti. Ang Hapons na ito, napakayabang niya, huwag kang mag-alala, ang bagay na ito. Sagradong lugar ang mananagot hanggang sa huli. Duwag na taksil na palihim lang nananakit, papatayin kita. Puro kasinungalingan, malinis ang ginagawa ni Liu Jun. Hindi nananakit ng patalikod, nagpapanggap pa, mamatay ka. Ingat po, Gino. Ikaw, basura, mga basura ang mga Tagalunggo, naghahanap ng kamatayan. Anong kalokohan, emisaryo ng Swangbing, isang maliit na master lang. Humapa sa akin, nasaan na ang mga kakayahan mo kanina? Yung Jinlong na iyon, izumon Montag ka. Anong Jinlong? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung ganon, hindi ikaw yung nanakit kanina ng patalikod. Ano, hindi pala si Emisaryo Liu ang nagligtas sa akin kanina. Sino kaya yun? Baka siya. Ano bang sinasabi mo, Binibini, itong si Xiaofan? Halatang walang kakayahan, basura lang. Paano siya pwedeng maging yun? Hindi pwedeng siya. Sige, dahil ayaw lumabas na nagtatago, ikaw na lang. Ang mamamatay para sa kanya.
Ano, tu, bakit ang lakas Montag, ano? Natalo ang emisaryo, dilatan mo ang mga mata mong bulok. Ako. Ang tunay na lakas, dilatan mo ang mga mata mong bulok. Ako. Ang tunay na lakas. Diyos ko, itong tusa pala ay. Isang semi-grandmaster, itinago lang niya ang tunay niyang lakas. Emisayo Liu, Ingat, Emisayo, Laban. Durugin ang mga Hapon, hindi dapat hamakin ang longgo. Anong emisaryo ng Tsuangbing? Isang maliit na master lang. Hindi kayang makipaglaban. Buisit, kahit si Emisaryo Liu ay hindi kaya sa kanya. Sino ba talaga ang nagsumo ng Jinlong kanina? Ngayon, siya na lang ang pwedeng makipaglaban. Senior Jinlong, nandito pa ba kayo? Ito po ang mga inapo ng pamilya Luo. Nakikiusap kami muling tumulong si Senior Jinlong. Iligtas ninyo si Emisaryo Liu. Nakikiusap kaming tumulong, mga tanga, kayo na lang ang humingi. Yung duwag na yon, hindi yan lalabas, kahit lumabas man. Dak Bengkai lang yan. Mga Hapon, may plano talaga kayong pagsalakay. Hindi kayo pababayaan ng Tsuangbing Holy Land. Mga mangmang, dahil naglakas loob kaming pumunta. Hindi kami takot sa Swangbing Holy Land. S.A. Toto lang. Sa buong lunggo, sa ganitong uri ng seleksyon, ako at si Mansi, ay pumatay ng napakaraming henyo ng lunggo. Gagawin kong walang matitira sa Swangbing Holy Land. Na mga estudyante, 2 hampas lupang Hapon na walang takot, narito ang dakilang isa. Wala sa inyo ang makakapatay. sino ang nagsasalita? Ako. Xiao Fan, bakit ka pa sumisingit ngayon? Gusto mo bang mamatay? Miss, huwag mo nang pakialaman ang basurang ito. Baka masunog ka pa. Masira ka dahil sa kanya. Panggulo. Ako ang nagliligtas dito. Zeno ka? Ako si Xiao Fan, taga Jiangsheng ng Dragon Country. Legion, sugo ng Mystic Ice Holy Land. Magaling ang ginawa mo, may Mystic Ice Holy Land na nagbabantay sa Dragon Country. Ako'y kampante na. Ikaw, anong pinagsasasabi mo, bata? Gusto mo rin bang hamunin ako? Hindi mo ba laging gustong malaman? Sino ang sumakit sa'yo kanina? Ano, ikaw na walang kahit anong kakayahan. Alam Montag kung Zeno? Siyempre alam ko. O alam Emo? Zenozia? Sabihin mo sa akin, pwede kong. Hayaan kang mabuhay. Sige, nandito siya. Xiao Fan, ano nang balak mo? Gusto mong maging trader? Talagang may masamang balak ang basurang ito. Xiao Fen, kahit ano ang dahilan Montag. Binabalaan kita bilang sugo ng Holy Land. Bilang mamamayan ng Dragon Country, ang pakikipagsabuatan ay kamatayan. Kung pipilitin kong sabihin, Basura, huwag mong gawin yan. Kung ibubunyag mo ang lihim ng dakilang tao. Hindi ka namin patatawarin. Hindi lang ikaw. Pati ang pamilya mo, magiging kasalanan ng Jiangsheng. Xiao Fan, alam kong masaktan ka ng iwanan kita. Pero sa harap ng pagmamahal sa bayan, ano nang halaga ng pag-ibig ng isang tao? para sa akin, mahalaga ang lahat ng ito at may tiwala akong malulutas ko ito. Ang basurang ito, hanggang ngayon nagmamalaki pa. Iminumungkahi kong, patayin na lang siya agad. Hindi dapat mabuhay ang traitor. Sang-ayon ako. Xiao Fan, nagalit na ang lahat sa'yo, pero ikaw ang may kasalanan nito. Munting insekto ng Dragon Country. Kung sasabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod nito, ipinapangako ko, hindi ka nila sasaktan. CJ, kung makakalapit ka sa akin, sasabihin ko sa'yo kung sino talaga. Ano? To? Ang lakas ng pressure, hindi ko. Malapitan. Parang nahihirapan akong huminga, ito. Hindi kaya si Xiao Fan. Ang naglalabas ng ganitong aura? Nakakatakot ang presyo na ito, Xiao Fan. Sino ka talaga? Ito ba ang kapangyarihan ni Xiao Fan? Akala ko ba hindi na siya makakapagkultive? Bahala na. Basta matalo lang niya ang mga Ying Country. Mabawi ang dignidad natin. Hero siya ng Dragon Country. Paano nangyari? Walang epekto ang atake ko sa'yo? Tio Cabeo Milto. Sa pananaw mo, ako ay dapat na Diyos. Xiao Fan, ano nang nangyayari?
Paano naging ganito kalakas ang walang kwentang Xiaofan? Sa loob ng maraming taon, hindi kaya. Nagtatago lang si Xiaofan ng tunay niyang lakas? Kung ganon. Ang paghamon ko sa kanya, hindi siya ordinaryong tao. Anong nangyayari? Hanggang ngayon, hindi ko mabasa ang kultivasyon mo. Normal lang na hindi mo maintindihan ang kapangyarihan ng isang Diyos. Nagpapanggap ka lang, Mansi, ano pang hinihintay mo? Batang lalaki, sana itong teknik na ito ay gagamitin ko kay Chubby niyan. Pero dahil wala kang takot sa kamatayan, mamamatay ka na. Double Dragon. Merge. Naku, ang lakas ng pressure, mukhang lumampas na sa Grandmaster. Matatalo si Xiaofan. Naku, ang lakas ng pressure. Parang kapareho ng kay Saint Lord Binyang. Ang teknik na ito, tila lumampas na sa Grandmaster. Matatalo si Xiaofan. Xiaofan, kaya mo ba talaga? Bakit hindi sa akin eksperto? Batang lalaki. Walang kwenta ang puro kayabangan. Mamamatay ka rin sa amin, tulad ng mga Dragon Country. Nakatagong dragon, ang lakas ko ay lampas sa inyong imahinasyon. Yung Jinlong na yun. Yung Jinlong na yun. Bumalik na naman. Si Xiaofan pala ang senior na Jinlong. Naku po, sobrang nakakagulat. Xiaofan, ikaw pala talaga ang senior na Jinlong. Mali ang tingin ko sa'yo. Naku, malaking tao pala si Xiaofan. Kaya pala hindi siya matalo ni Xiao lang. Mga langaw lang kayo, paano nyo mauunawaan ang kalawakan ng Sansinuko? Nahulog sa kamay ni Xiaofan. Isang karangalan para sa inyo. Lumuhod ka. Ito. Hindi ito lakas ng isang ordinaryong tao. Siya ba talaga si Xiaofan? Ako. Anong klaseng nilalang ang aking kinasangkutan? Nanalo. Nanalo talaga tayo? Hindi ako nananaginip, no? Ang sarap sa pakiramdam. Ang nakatalo sa mga tagainggo ay si Xiaofan na aking inaaway. Sa loob ng mahigit 20 taon. Kami ang bulag. Xiaofan. Ang galing mo. Hindi kita kayang awayin. Hindi ko ba kayang iwasan? Nanalo talaga. Xiaofan, labis kitang pinagulat. Ang lakas pala ni Xiaofan, nagtago pa ng tunay na kakayahan. Hindi man lang tapat. Ginoo, ako si Liu Jun, sugo ng Xuangbing. Sa ngalan ng Xuangbing Holy Land, nagpapasalamat ako sa iyong tulong. Ang dalawang masasamang ito ay nahulog sa iyong kamay. At ito'y ituturing na iyong tagumpay. Kung ako man ay kumilos, tiyak na papatayin ko sila. Tungkol sa tagumpay, hindi ko ito kailangan. Siguraduhin mo na lang na maayos ang lahat. Opo. Xiaofan. Xiaofan, ano nang nangyari sa'yo? Xiaofan. Gising ka na. Mas maganda ba ang pakiramdam mo? Ang aking katawan, baka hindi na ito tatagal. Bakit? Nasugatan ka ba sa laban sa mga cultivator ng Yingguo? Ito'y heart demon. Kung hindi ito maaalis, tiyak na mamamatay ako. Heart Demon. Ito ang pinakatakot ng lahat ng cultivator. Kaya pala itinatago mo ang iyong tunay na lakas. Anong balak mong gawin? Inaayos ko na. Ibig sabihin, nakahanap ka na ng solusyon. Kailangan mo ba ng tulong ko? Kailangan. Hindi rin. Ano nang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang heart demon mo? Ang aking heart demon ay ikaw. Ako. Bakit ako? Luz Haojun, pakakasalan mo lang ako. Mawawala na ang aking demonyo sa puso. Yun pala, ang demonyo mo ay ang pakasalan ako. Pero, ayoko magpakasal sa isang taong hindi ko mahal. Ganoon ba ako kasuklam-suklam? Hindi naman ganun kasuklam-suklam at saka ikaw pa ang nagligtas sa akin. Nagbago rin ang tingin ko sa'yo. Pero hindi yun ang mahalaga ay may taong mahal na ako sa puso ko. Sino siya? Siya. Siya ang bayani sa puso ko. Naniniwala ako na balang araw darating siyang nakasuot ng gintong baluti at sasakay sa makulay na ulap para pakasalan ako. Babae, huminto ka. Bakit niyo ako hinahabol?
Pakiusap. Huwag niyo akong patayin. Mga lalaki nang aapi ng isang batang babae. Talagang hindi mapapatawad yan. Sinabi niya sa akin, hihintayin kita sa hinaharap. Pagdating ng panahon, ikaw na ang magiging asawa ko. Anong nangyari? Bakit ngayon ko lang narinig to? Si Lu Xiaojun ay may gusto sa iba. Kung ganoon, ayaw mo. Ako si Lu Xiaojun, nagbabayad ng utang na loob. Iniligtas mo ang buhay ko. Kung ang pakikipagkasalan sa'yo ay makakatulong sa pag-alis ng demonyo mo at pagligtas sa buhay mo. Handang-handang ako. Sige. Pero may dalawa akong kondisyon, kailangan mong pumayag. Sabihin mo. Una, kahit pumayag akong pakasalan ka. Hindi ibig sabihin na gusto kita o kinikilala kita. Pangalawa, kahit nabigo ako sa paligsahan ngayon, balang araw, ipapakita ko kay Lord Binyan ang tunay kong kakayahan at makakasali ako ng marangal sa Mystic Eye Sanctuary. Sa oras na iyon, huwag mo akong pipigilan. Sige, walang problema. Pumapayag ako. Kung ganoon, magpahinga ka muna. Bukas na ang kasunduan ng pag-iisang dibdib. Inanyayahan ko ang mga kilalang tao sa Jiangsheng na dumalo. Aalis muna ako. CJ. Anong nangyari? Kahit malapit na akong pakasalan si Lu Xiaojun. Bakit ganito ang demonyo sa puso? Wala man lang pagbabago. Siguro, kailangan talagang magpakasal muna. Bago mawala ang demonyo. Lord Divine, nakarating na ako sa Jiangcheng at papunta na sa Luo family. Teka, huwag muna. Nagbago na ng isip ang dakilang Panginoon. Hindi. Bakit? Ang kasunduan ko at ni Lu Xiaojun. Gusto kong naroon ka sa Peking. At tanggapin mo si Lu Xiaojun bilang estudyante sa harap ng lahat. Ano ang sinasabi mong tak? Si Luo Xiaoyun na ito ay magpapakasal na pala kay Xiao Fan. Dati kang walang kwenta, bakit biglang? Naging ganito ka na lakas? Gusto kitang patayin. Takbo na. Zugo Liu. Zeno ka? Anong gusto mo? Ako si Tuman. Kapatid ako Enitusa. Mga hamak na Tagalonggo, kung magtutulungan tayo, tutulungan kita. Patayin si Xiao Fan. Bayani ko ang tagalan ng panahon. Nasaan ka na ngayon? Natupad pa ba ang mga sinabi mo noon? Pero, wala na akong magagawa para pakasalan ka. Binibini, talaga bang pakakasalan mo si Xiao Fan? Pero, hindi mo naman siya mahal. Kahit hindi ko siya mahal, pero iniligtas niya ang buhay ko. Ang pagpapalaki sa akin ni Lu Xiaojun ay nagsasabi na dapat tumanaw ng utang na loob. Ay sige na. Swerte talaga ni Xiao Fan. Hindi nyo alam ang yayabang ng mga taga-Yingguo. Pero tayo, isang galaw lang ni Kuya Xiao. Ang Kang Long Yuhui, na paurong ang mga taga-Yingguo. Wu, congratulations, congrats sa kasunduan, hindi ko inakala. Kuya Xiao, isa ka palang nakatagong master. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang Tagalonggo. Walang anuman. Mapagkumbaba ka talaga Kuya Xiao. Kung ganito, si Kuya Xiao at Binibini Lu ay talagang bagay na bagay. Walang kwentang bagay na bagay. Li Yuan, ano ang ibig mong sabihin? Ngayon ay araw ng kasayahan ni Kuya Xiao at Binibini Lu. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, lumayas ka. Tama, si Kuya Xiao. Ang ating bayani, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nakakatawa ka. Akala nyo ba talaga may matatakbuhan kayo? Mas mabuti kaysa sa di mo kinain ang ubas. Ang galing ng mga sour grabs. Ang cute-cute ninyo. Nakuto kayo ng walang kwentang si Xiao Fan. Nagpapaikot-ikot lang kayo. At masaya pa kayo doon. Nakakatawa. Lin lang. Sabihin mo nga, sino ba ang niloko ko? Walang kwenta. Nahuli na kita. Nagmamatigas ka pa. Makinig kayong lahat, si Xiao Fan ay hindi kailanman naging dakilang tao. Siya ay isang taksil na may masamang bala. Hindi tama, Yan Li Xiao, kahapon mismo naming nakita. Pinarusahan ni Xiao Fan ang 2 hapon. Yan nga ang problema. Ano ba ang ibig mong sabihin? Simple lang. Ang kakayahan ng 2 hapon, kitang-kita naman, kasing taas. Ng Saint Lord na si Binyan, paano? Naniniwala ba kayo
Na mas malakas pa si Xiao Fan kaysa sa Saint Lord? Oo nga, walang sense. Kung talagang mas malakas, si Xiao Fan kaysa kay Saint Lord, bakit pa siya? Magtitiis ng 20 taong kahihiyan. Ang laki naman ng paratang mo, Li Xiao. May dala-dala ka talagang ebidensya, hindi ka ba natatakot na mabuko? Anong tako? Takot na patayin mo ako? Kung gagalaw ka sa akin, lalo lang mapapatunayang totoo ang sinasabi ko. Kung ibang tao pa, baka hindi ako maniwala. Pero kung si Xiao Fan, sa tingin ko totoo, ang posibilidad na yan. Siyempre naman. Si Xiao Fan, 20 taong walang kwenta, na hinamak pa ng isang babae sa harap ng publiko. Malamang sawang-sawa na siya sa Long Country, kaya niyang gawin ang pagtataksil para sa sariling kapakanan, makatarungan naman. Sa utak ni Liuan na to, hindi niya kayang mag-isip ng ganito, may kumukulo sa likod niya. Titignan ko kung sino ang naglalaro. Ang galing ng pagsusuri mo, naakit mo pa ang damdamin ng tao. Li Xiao, ang galing mo. Nagsasabi lang ako ng totoo, ang hustisya ay nasa puso ng tao. Xiao Fan, mandaraya ka. Kaya pala biglang. Naging malakas ka, panlilinlang lang pala lahat yan. Tama. Isang taksil na nagbenta ng bansa, para sa sariling kapakanan, gustong pakasalan. Ang number 1 beauty NG Jiangcheng. Papayag ba tayo? Hindi. Alagang hindi. Xiao Fan, narinig ko lahat ng sinabi ni Li Xiao. Kailangan ko ng paliwanag mo. Ang paratang na walang basihan sa harap ng tunay na lakas. Lahat ng chismis ay mawawala ng kusa. Kung hindi ka magpapaliwanag, ibig sabihin ba? Totoo bang taksil ka na? Miss Luo, Nakita mo na? Ito si Xiao Fan. isang tunay na halimaw at taksil sa bansa. Bulag ako. Xiao Fan, napakasama mo, hindi lang taksil sa bansa. Nagkunwari ka pang eksperto, kung hindi dahil kay Li Xiao na nagsabi ng totoo. Naluko kami lahat sa'yo. Naparito ako ngayon para ibunyag ang mga masamang balak ni Xiao Fan at iligtas si Zhao Jun sa kaguluhan. Sa sinabi ni Li Xiao, Mukhang gusto niyang agawin ang kasal sa harap mismo ni Xiao Fan. Oo, hindi ka hahamakin si Zhao Yun. kung siya ay magbabago at sasama sa akin, ako ay handang tanggapin siya. Talagang mabigat ang loob ni Li Xiao. Pwede, susuportahan ka namin, susuportahan ka namin. Sinusuportahan ka namin. Isang matigas ang ulo na anak ng isang third-rate na pamilya. Ang lakas ng loob mo makipagagawan sa akin na babae. Malapit ka nang mamatay at nagmamalaki ka pa, Xiao Fan. Kung gayon, gusto kong itanong sa iyo, ang kasunduan ay nangangailangan ng 3 alay at siyang nasemonya, kung talagang sincero ka. Napakazalan si Zhao Yun, Nasaan ang iyong alay? Masyadong karaniwan ang mga bagay na yon, hindi ako mag-aaksaya ng oras. Masyadong karaniwan, sa tingin ko wala ka talagang maibibigay. Bahala ka sa iniisip mo. Para sa pag-aasawa kay Lu Zhao Jun, ang pagsisikap na ginawa ko ay hindi mo kayang isipin. Nakita mo na ba, Miss Luo, itong walang kwenta, walang maibigay, nagsisimula ng magsinungaling. Xiao Fan, sobrang kampante ka. Sino ang nagsabing ikakasal ako sa iyo? Kung totoo ang sinasabi nila, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Miss Zabi kaunang gabi itong Xiao Fan ay tiyak na isang manloloko. Xiao Fan, huling tanong ko na ito sa iyo. Ang pakikipagsabwatan mo sa mga hapon para magkunwari na eksperto, talaga bang para lang lokohin? Ako para pakasalan ka? O baka naman, sumapi ka na sa mga hapon noon pa man. Ang mga ginagawa ko, Xiao Fan, ay laging prangka at malinis. Dapat kang maniwala sa iyong magiging asawa. At hindi sa mga kasinungalingan ng mga hamak. Tumahimik ka, Xiao Fan, dito. Wala kang karapatang magsalita. Maghandog ng alay, ipakita kay Miss Lu ang aking sinseridad, liwan, mabuti. Sampalin ang kanyang mukha. Ang galante ni Li Xiao, ang mga alay na ito ay napakahalaga. Siyempre, kapag ako, Liuan, ang naghandog, hindi bababa. Sa dignidad ng isang anak ng kilalang pamilya, maghandog. Ibinigay ni Li Xiao kay Miss Luo ang isang piraso ng 1,000 taong gulang na lingshi. 5 milyong halaga. Isang orihinal na kuwadro ni Tang Bohu. Isang villa sa Ice Spring Manor na nagkakahalaga ng 10 milyon. Nagkakahalaga ng 100 milyon ang halaga ng mga regalong ito. Malamang kayang bilhin ang kalahati ng Jiangcheng. Ang yaman mo, Li Xiao. Ano ba Xiao Fan? Kakayanin mo ba makipagkumpetensya sa akin, Liuan? Pero lahat ito ay mga karaniwang bagay sa tingin ko. Hindi ito papahalagahan ni Miss Lu. Nakakatawa, may mas maganda ka pa bang maibibigay? Aysa sa aking handog. Siyempre, ang aking regalo ay isang bagay na hindi mo kayang isipin. Walang alam, ano ba ang maibibigay mo? Anong uri ng pambihirang kayamanan? Ano ang tunay na regalo? Dapat ay isang bagay na talagang minamahal. Ang mga basurang ito na ibinigay mo, Liuan, sigurado ako. Walang isa. Ang gusto ni Lu Zhao Jun. Walang kwenta. Ano ang sinasabi mo? Tama. Tama si Xiao Fan. Ako si Lu Zhao Jun, ang hinahanap ko ay kapangyarihan. Hindi ko pinapahalagahan ang mga karaniwang bagay na ito. At ang aking regalo, Miss Lu, sa tingin ko ay magugustuhan mo ito.
Imposible, ang aking handog ay pinakamahusay na. Anong maibibigay mo? Walang kwenta. Luz Haojun, hindi mo ba gustong sumali sa Mystic Eye Sanctuary? Siyempre, hindi lang ako, ito ang pangarap ng bawat martial artist sa Dragon Country. Walang kwenta, hindi mo sasabihin na kaya mong ipasok si Luz Haojun sa Mystic Ice Sanctuary. Hindi lang yon, kaya kong dalhin ang leader. Ni Chu Bingyan personal. Upang kunin si Luz Haojun bilang estudyante. Trader ng Ying Country, mukhang baliw ka na. Alam mo ba ang sinasabi mo? Si Binyan ay pinakamalakas sa Dragon Country sa loob ng dekada. Hindi ko pa narinig na may estudyante siya. Miss, mukhang talagang baliw na si Xiaofan. Walang saysay ang sinasabi. Xiao Fan, may pag-asa pa sana ako sa iyo, gusto kong maniwala. Na inosente ka, pero ngayon, mukhang bulag ako, Luz Haojun. Huwag kang magmadali. Malapit na dumating si Chu Bingyan. Nagsisinungaling ka pa rin, Xiao Fan. Ang laki ng pagkadismaya ko sa iyo. Mga kasama, si Binyan ay isang napakadakilang tao. Itong taksil, hindi lang diretsong tinawag ang buong pangalan sa pananalita. Ay walang paggalang, sa tingin ko, dapat siyang arestuhin. Arestuhin ang taksil ng Ying. Dumating na ang Ice Saint na si Chu Binyan. Sino ang gusto ninyong arestuhin? Sino ang gusto ninyong arestuhin? Naku po, S.I. Binyan. Hindi ako nagkakamali, talagang dumating si Binyan. Pero, bakit S.I. Binyan ay pupunta sa isang maliit na lugar tulad ng Jiangcheng? Pagdating ng dakilang Bingyan, Luz Haojun, hindi ko kayo nasalubong. Pagpupugay kay Binyan. Xiao Fan, ano ang ginagawa mo? Dumating na si Binyan, bakit hindi ka lumuhod? Lumuhod ka. Hindi karapat dapat si Chu Bingyan sa pagluhod ko. Tumayo ka. Binyan, may problema ba? May amoy ka na ayaf ka o. Haha, ano ang sinasabi ni Binyan? Hindi ka maintindihan. Hindi magtatagal ang pagtatago ng buntot ng tuso. Ano ang sinasabi ni Binyan? Hindi ka maintindihan. Pero, may mahalagang bagay akong sasabihin. Ano iyon? Siya, si Xiao Fan, isang Tagalong, ay nakikipagsabuatan sa mga taksil ng Ying, isang malaking kasalanan. Pakiusap kay Binyan, parusahan ang taksil. Para sa ikabubuti ng ating bayan, tama. Pakiusap, parusahan ang taksil. Parusahan ang taksil. Pakiusap, ipaglaban ninyo ang aming mga mamamayan ng Long. Hahaha, Xiao Fan, tapos ka na. Pinakamalaking kahihiyan ni Binyan ang pakikipagsabuatan sa kaaway. Wala kang magandang kahihantungan. Totoo, ang Ice Sanctuary ay nagtanggol sa long ng 100 taon. Si Binyan ay hindi magtitiis ng ganoong klaseng ugali. Xiaofan, sa huli ay magdudusa ka sa iyong kapalaluan. Kung gusto mong magparatang, laging may dahilan. Kung sa tingin niyo ay may kasalanan ako, edi may kasalanan ako. Pero ang katapusan ay hindi tulad ng inyong inaasahan. Minsan, hindi kita maintindihan. Bakit mo ginagalit ang mga taong hindi mo kayang talunin? Si Binyan ang pinakamalakas na mandirigma sa Dragon Country. Nais mo pa bang lumaban? Narinig mo na lahat, Binyan. Ang kayabangan ni Xiao Fan ay hindi mapapatawad. Hindi ito magdudulot ng kaguluhan sa mga tao. Para sa mga tulad niya, kahit na siya ay patayin sa lugar. Masaya kami para sa iyo. Tama, Binyan. Magdesisyon ka na. Binyan, kilala ko si Xiao Fan. Medyo mayabang siya, ngunit Tumigil ka. Luz Haojun, gusto mo bang protektahan ang kriminal? Liuan, masyado kang agresibo. Anong agresibo? Si Xiao Fan mismo, ang gumawa ng kasalanan. Ako ay Psilon. Naghahangad ng katarungan. Magandang katarungan. Kung hindi dahil sa Divine Lord. Nais niyang malaman ang tunay na salarin, ikaw Liwan, ay wala ng pagkakataong magsalita. Ano ang ibig mong sabihin? Zinabi ka o kanina, may amoy ka na ayaf ka o. Alam mo ba kung ano iyon? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Lumaban ako sa mga Hapon sa loob ng dekada. Ang baho nila ay nakatatak na sa isip ko. Akala montag ba maluloko montag ako? Nagbago ang lahat. Si Xiao Fan pala ay hindi taksil. Nagkamali kami sa kanya. Wala kaming kinalaman dito. Si Liuan ang nagligaw sa amin. Siya ang tunay na salarin. Liuan, sapat na ang pagtitiis ko sa'yo. Ngayon, ikaw na ang magpapatuloy ng palabas. Xiao Fan, ano ang ibig mong sabihin? Tumahimik ka. Panoorin mo ang palabas ko, Chu Bingyan.
Para saan kita tinawag? Ayon sa utos ng Divine Lord, narito ako. Upang kunin si Luz Haojun bilang estudyante. Ayon sa utos ng Divine Lord, narito ako. Upang kunin si Luz Haojun bilang estudyante. Nakt adasal ba ako? Talagang kukunin ni Binyan ang estudyante. Tiyak na panaginip lang ito. Paano kayang yumuko si Binyan? Sa isang ta? Luo Xiaoyun, gusto mo bang maging aking tsubi niyan? Unang estudyante at tanging pribadong estudyante. Paano naman, Ginoong Binyan? Sigurado ka bang gusto mo akong kunin estudyante? Oo, Pero, bakit? ito ay utos ng dakilang Diyos. Isang karangalan para sa akin na maging guro ni Binibining Luo. Ito rin ay karangalan para kay Chubi niyan. Xiao Fan, ikaw talaga. Siyempre totoo, ipinangako ko sa'yo. Napapasukin kita sa Xuangbing Holy Land. Ang Xiao Fan ay hindi nagbibiro. Grabe, nakakagulat talaga. Xiao Fan, totoo palang sinasabi mo. Ako ang mali. Hindi lang talaga tayo nagkakilala ng gusto. Kahit ako, hindi ko alam na may iba ka pa palang iniisip. Pero ang kasal na ito ay magiging totoo pa rin. Hindi na kailangan. Kung ang puso mo ay wala sa akin, kahit ikasal tayo. Ang sakit ay mananatili. Huwag kang magkunwari, hamak na tagaying ang ikalawang yugto. Ay maaari nang magsimula. Hahaha, hindi talaga kita maluloko, Zana. Naipagpatuloy ko pa ang pag-arte. Liwan. Ay mali, dapat kitang tawaging demonyong tagaying. Talagang curious ako. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Tusa? Mga demonyong Tagalong, si Tusa ay aking kapatid. Ano nangyari, nasaan si Liwan? Bakit tagaying, may tapang din pala ito? Mamatay na lang kaysa sumuko. Kaya, binalatan ko siya at pinatay ng lubusan. Ano, napakasamang tagaying ako. Ako ay naging magkapatid pa sa isang demonyong tagaying, bata. Ngayong nahuli mo na ako, hindi na ako magkukunwari, pumatay ka sa kapatid ko. Babayaan mo ito ng dugo. Dakilang Diyos, hindi karapat-dapat ang insektong ito para sa inyo. Hayaan niyo na po sa akin. Lanan. Tuman, alam kong ikaw yan, ang baho mo. Hindi ko malilimutan. Hahaha. Chubing yan. Ikaw ang may gusto nito. Akala montag pa pareho pa rin ako. May lakas ako ng loob na pumunta dito mag-isa. Natural, may kumpiyansa ako. Tigilan mo ang kakulitan, ngayon, hindi ka pa rin kalaban ko. Sige, hindi nga ako nagkamali, ikaw ang pinakamalakas sa Dragon Country. Si Binyan, hindi matatalo. Ang ganda ng itsura ni Binyan. Chubing yan. Tumaas nga ang iyong kapangyarihan, mukhang pareho tayo. Pumasok ka na rin sa antas ng Diyos sa lupa, di ba? Pareho, baka ikaw rin ay Diyos sa lupa. Hindi lang. May tulong ako ng aking Panginoon, kahit dalawang Diyos sa lupa. Hindi lang. Naku, paang humihina na si Binyan. Lalong humihina. Ang lakas ng kalaban, si Binyan. Hindi na makakaya. Dapat naisip ko na. Kung makarating ako sa Earth, siguradong susunod siya. Hahaha, walang katapusan ang aking kapangyarihan. Ang Panginoon ko ang nag-iisang tunay na Diyos sa mundo. Binyan, pagkatapos kitang patayin. Isasakripisyo ko ang lahat ng tao sa Dragon Country para sa Panginoon, upang makuha ang walang katapusang kapangyarihan. Panaginip mo lang yan. Ginoo, mag-ingat. Walang kwentang paglaban. Mamatay ka. Walang kamalay-malay. Hindi mo alam na ginagamit ka lang. Akala ko dekorasyon ka lang, pero may malakas pala. Marami ka pang hindi alam. Pero wala akong pasensya para ipaliwanag sa'yo. Paumanhin, ang Diyos ay Binyan walang kapakin. Hindi ka walang silbi. Pero hindi kayo magkalaban sa antas. Hahaha, buti naman alam montag. Ngayon, ganito na ba kalakas si Tuman? Diyos, kung sigurado ka sa Kanya. Halos zero. Ano? Zero. Hahaha, buti naman alam mo ang sarili mo,
Pero, wala na akong pasensyang makinig sa iyo. Papatayin kita sa pinakamalupit na paan. Pa sa kaluluwa ng aking kapatid. Hindi mo magagawa. Ano, Chu Bingyen? Ang Diyos na sinasabi mo. Kailangan bang nasa likod mo at kailangan mong protektahan? Mag-ingat. Huwag, Miss. Zhao Jun. Ako si Luz Haojun. Hindi kailanman nais humiram ng pabor. Ilang beses mo na akong iniligtas. Isa lang ang ibabalik ko. Ano naman? Zhao Jun. Napakatuos naman, kung ganong. Mamatay kayong lahat. Bala na. Talagang malilipol na tayo. Takbo na tayo. Takbo? Saan pa tayo tatakbo? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng hapon? Ang layunin niya ay Wazakin on Dragon Country. Wala na tayong magagawa kundi maghintay ng kamatayan. Little cutie, lumalaban ka PA? Ang lakas ka o ay lalong titindi. Habang lumalaban ka, mas masahol ang kamatayan mo. Hindi. Parang may pakisa PA. Hindi PA sumusuko si Xiaofen. Imposible. Kita naman na pinipilit lang ni Xiaofen. Hindi siya katapat ng hapon. Alagaan mo mabuti si Zhao Jun. Ako na bahala dito. Kasalanan ay mauto Xiaofan. Kung may mangyari man. Sa aming miss, hindi kita patatawarin. Isang kahabag-habag na nilalang lang. Na sinapian ni Xishen. Ang dahilan kung bakit ako nagsasayang ng oras sa'yo para lang malaman kung may backup plan pa si Xishen. Ang lakas ng loob mo. Nagawa mong tawagin ng direkta ang pangalan ng Panginoon. Kawawang nilalang, hindi mo pa rin alam ang totoo. Bakit hindi mo tanungin ang Panginoon mo? Kung bakit ayaw niya akong harapin? Abala ang Panginoon, wala siyang oras para sa isang hamak na tulad mo. Hindi. Hindi siya abala, takot lang siya. Ano ito? Bakit hindi mo ako pakawalan? Diyos na makapangyarihan, nalilito na ako. Hindi mo ba sinabi na 0% ang chance mo? Pero hindi ako siya. Mabuhay ang makapangyarihan. Binyan, lubos na humahanga. Imposible. Sinabi sa akin ng Panginoon, ang kapangyarihang ibinigay niya ay hindi kayang unawain. Engi emga mortal. Sa mundong ito, walang dapat na mas malakas sa akin. Sa teorya. Tama yan. Pero nakalimutan niyang sabihin sa'yo. Ako si Xiaofan, hindi lang pangkaraniwang tao. Kundi ang nag-iisang Diyos na nakakataas sa lahat. Papatayin ka o kayo. Ang taong inuubos ng kasakiman ng puso, hindi karapat-dapat maawa. Tuman, tulungan kitang makalaya. Xishen, itong aking pakana na anyayahan sa palayo. Kamusta ang paglalaro? Xiaofan, hindi magtatagal ang iyong kasyahan. Ang iyong demonyo sa puso ay mas kakilakilabot kaysa sa akin, si Xishen. Tumahimik ka. Ngayon, lubusan kitang pipigain. Magiging masyadong tahimik ang gulo ng impyerno kung wala ka. Hubak, wala ka ng gaanong kapangyarihan ngayon. Kung ikukulong mo ako, mamamatay ka. Hindi mo na yon dapat alalahanin. Xiaofen. Isos kita. Isusumpa kitang hindi kailanman makakaranas ng tunay na pag-ibig. Ang iyong demonyo sa puso, ang pagbilang patungo sa kamatayan. Ang buhay ko, ako si Xiaofan. Ako ang nagpapasya. Chu Bingyan. Ikaw na ang bahala dito, pupuntahan ko si Zhao Jun. Opo. Ano? Si Xiaofan raw ang lalaking nakagalit ng todo kay Zhao Yun? Oo, sobrang yabang niya. Sa palagay ko, naghihiganti siya dahil kinainisan siya. Kawawa naman ang aming Zhao Jun. Kung may mangyari man sa kanya, ayaw ko nang mabuhay. Huwag po kayong ganyan. Si Fang She. Nasa daan na diba? Basta't payag si Fang Shao na tulungan ang ate. Kahit mamatay man siya, mabubuhay siya ulit. Tama. Ang aming Fang family na Just Gate 13 Needless, kayang agawin ang tao mula sa kamatayan.
Fong Xiao, Fang She, dumating na po kayo, Fang She. Narito na po, tita. Narinig ka o kay Luo Xiao na si Xiao Jun ay pinagalit ng gusto ni Xiao Fan. Hanggang sa pumutok ang dugo, Oo. Fangshe, pakisage po ang iming Xiaoyun. Basta't may bali lang si Xiaoyun. Lahat ng mayroon ang pamilya Luo. Kung ano man ang magustuhan ninyo, ibibigay ko. ma, ano pong sinasabi? Ang pamilya Fang naman ay isang kilalang pamilya sa Jiangqing. Hindi nila kailangan ng mga bagay na yan. Tama po ba, Fang She? Kung gayon. Tita. Di rezaan na po. Gusto ka o po si Luo Xiaoyun. Narinig ka o na si Xiao Jun ay hindi pa nakakaroon ng nobyo hanggang ngayon. birhen pa rin siya, ibigay mo lang siya sa akin. Sasagipin ko siya. Ang sakit na ito. Hindi ka gamutin. Sinong nagsabing hindi ko kaya? Ako. At hindi lang hindi mo kaya kung ipipilit mo pang gamutin. Maaari pa itong ikamatay mo. Xiao Fen, bakit ka nandito? Gago. Sinaktan mo ang aking Xiao Jun ng ganito. May mukha ka pang humarap sa akin. Nandito ako. Para sagipin siya. Kung ganun, marunong ka rin pala ng medisina? Anong klaseng medisina? Ipakita mo nga sa akin. Ang medisina ko hindi mo maintindihan. At hindi mo matututunan. Fang, young master. Walang kwenta ang medisina niya Siya ay isang kilalang lalaki sa Jiangqing. na hindi makapagkultivete, 20 ilang taong gulang na. Ni hindi makapag-accumulate ng ki. Hindi marunong ng medisina, tapos magsasabi ka ng kung ano? Gusto mong mamatay? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Zazampilin kita ang gayon din. Luo Xiao, hawakan mo ang mga karayom. Sige. Fang, young master. Xiaofan, oh Xiaofan. Sana'y umalis ka na lang ng tahimik. Mabait ang young miss. Kapag nagising siya, hindi ka naman siguro pahihirapan bilang isang ordinaryong tao. Pero ngayon, ginawa mo pang sarili mong alipin. Hindi kita sinisisi sa pagiging ignorante, ngunit ang sobrang kayabangan ay talagang nakakainis. Ayokong makipag-usap sa'yo, hindi ka naman tatagal. Fang, young master. Parang may problema sa katawan ko. Okay ka lang ba, Fang, young master? Luo Xiaoyun. Hindi ordinaryong pagkawala ng malay. Sabihin Montag. Paano talaga siya nasaktan? Yanzi, ano ba talaga ang nangyari? Young miss, nasaktan siya dahil kay Xiao Fen. Nagdugo ang bibig at nawalan ng malay. Imposible. May napakalakas na itim na ki. Sa loob ni Luo Xiaojun, itong itim na ki ay kayang lamunin ang meridian at isip ng tao. Ako mismo ay naapektuhan. Ha? Ganon ba kalala? Honey, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo pa rin sasabihin ang totoo. Nasaktan ang iyong miss ng isang hapon. Hindi dahil kay Xiao Fen. Bakit mo ito hindi sinabi noon pa? Ako. Gusto ka ulang izizi kay Xiao Fen. Gago. Sinong nagpahintulot sa'yo na gawin ito? Emgatawan. Hulihin niyo siya. Inay, nagkamali ako, inay. Gago! Alam mo pala lahat, di ba? Siyempre alam ko, Bakit hindi mo sinabi sa akin? matagal ko nang sinabi sa'yo. Sabi ko hindi mo kayang gamutin, ayaw mo maniwala. Okay ka lang, Fang? Ang lakas ng itim na usok na to. Kaya Montag beng gamutin? Siyempre kaya ko. Ikaf? Xiao Fen? Anong oras na? Nagbibiro ka pa? Ahit si Fang hindi kayang gamutin. Ikaw, isang lalaking walang alam, anong karapatan mo? Ang lobo ay hindi nakikipag-away sa aso. Ikaf, Tumabi ka. Luok Xiao, wag kang magulo. Xiao Fen, kung gusto mong gamutin, sige. Pero may papala ako sa'yo. Kapag may nangyari kay Xiao Jun, ang pamilya namin, hindi ka namin tatantanan. Huwag kang mag-alala. Kung kaya ni Fang Xiang, kaya ko rin. Kung hindi kaya ni Fang Xiang, kaya ko pa rin. Mayaping. Sige, gamutin Montag. Tingnan natin, anong milagro ang gagawin mo. Fang, alis na tayo. Buti na lang, hindi naabot ang mga internal organs. Lumabas na, epektibo talaga. Ano? To? Si Xiaofan, kailan pa siya nagkaganyan? Isang maliit na Xian Black Energy. Gusto pang tumakas sa akin, patayin. Ito. hindi ito pangkaraniwang paan. Ikaf, isa kang kultivator? Eh ano naman kung alam mo? Xiao Fen. Kung kaya mong tulungan si Luo Xiaojun na alisin ang black energy, kailangan mo rin akong tulungan. Katawa-tawa. Bakit ko kailangan tulungan ka? Ikaf. Ako ang panganay ng pamilya Fang.
ang kapangyarihan ng pamilya namin. Walang katulad sa Jiangcheng. Kapag hindi mo ako tinulungan, papatayin ka ng tatay ko. Umalis ka. Mamatay ka na lang mag-isa. Hintayin mo ako, kahit mamatay ako. Pati multo ka o hindi ka tatantanan. Fang, huwag mo akong tawagin. Putangina mo, kung hindi dahil sa'yo. Hindi ako mapapahamak ng ganito. Hindi Fang, umalis ka. Hoy Xiaofan, hindi, payaf. Alam kong magaling ka. Talagang espesyal. Ngayon ko lang nakita, iba ka talaga. Tumahimik ka. Xiaojun. Nakagising ka rin, natakot ako anak. Ma, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Xiaofan, bakit ka nandito? Xiaoyun, huwag kang bastos. Nasugatan ka at nagkoma, muntik ka nang mamatay. Si Xiaofan ang nagligtas sa'yo. Ano? Hindi ko inakala, Xiaofan. Iniligtas mo na naman ako, akala ko. Nabayaran ko na lahat. Hindi ko inisip na ito ay transaksyon lang. Yung hapon, ano na nangyari? Siyempre, ako ang nanalo. Sige, mauuna na ako, magpahinga ka. Hoy Xiaofan, sandali, yung kasalan natin. Ano? Xiaofan, kung may iba pa akong mahal sa puso ko, kahit ikasal tayo, hindi ka maliligtas. Kaya walang saysay ang pagpapakasal natin. Hindi ko maintindihan. Kung hindi kita matutulungan, bakit mo pa ako? Paulit-ulit na tinutulungan? Kahit ganon. Sa diksyonaryo ni Xiaofan, walang sumuko. Makakahanap ako ng paraan kahit sa huling sandali ng buhay ko. Kakaiba. Ang likod ni Xiaofan. Bakit ito mukhang pamilyar? Ito ba ang aking ilusyon? PA. PA, tulong Montag ako, anak. Ano nangyari? Nasa Luo family AKO. Nasugatan ng isang mongheng nagngangalang Xiaofan. Siya lang ang makakapagligtas sa akin. Anak. Visit. Anong klasen monge yan? Hinayaan mong apihin ang pamilya namin? Tawagin si Ginoong Hu. Pagbabayarin ko sila. Opo. Fenner, ramdam ko, parang pagkatapos matulog. Nag-iba ka na parang ibang tao. Inay, Oo. Ang aking Fenner. Handsome PRN. Tumanda na ang nanay mo. 1 taon sa mortal world, 1,000 taon sa celestial realm. 5,000 taon ako roon. Hindi ko naisip kung paano. Ang mga nakaraang taon ng inay ko. Hindi tumanda. Maganda pa rin. Ikaf. Laging pinapasaya ang nanay mo. Nga pala, Fanner. Sie Luo Xiaoyun Ba Yon? Mabait naman kung ayaw niya sa kasal, bukas. Ipapahanap ko kay Tia Li ang tamang babae para sa'yo. Inay, huwag kang mag-alala, si Lo Zhaojun. Ang magiging asawa mo hindi tatakas. Ikaw talaga, may hinanakit ka no? Matigas ang ulo mo mula pagkabata. Kung mapapakasalan mo si Zhaojun, matutupad ang huling hiling ng iyong ama. CJ, tiyak kong pagbubutihan pero parang may gusto si Lo Zhaojun sa iba. Medyo mahirap ito. May gusto pala si Luo sa iba, ganun ba? Noong una, ang ama ni Zhaojun at ang iyong ama. Nang hinahabol sila, may nakasalba sa kanila na nakamaskara. Simula noon, laging binabanggit ng batang yon. May ganito pala, bakit ngayon ko lang nalaman? Fenner, dati lagi kang nagagalit dahil dito. Sinasabi mong ninakaw ng nakamaskara ang babae mo. Teka, parang naintindihan ko na. Ito ang memorya ng mortal na si Xiaofan dati. Binago ng iba. Lo Zhaojun. Xiaofan, umalis ka na. Anong nangyari? Ikaw BASI Xiaofan? Ako si Xiaofan, sino ka? Anong gusto mo? Ano ang gagawin ka o? Akala mo matatapos lang ang pagpapahirap sa anak ko. Gusto kong nasa bahay ng Luo ka sa loob ng 3 minuto. 1 segundo lang ang pagkaantala. Panagutan mo ang mga kahihinatnan. Fenner, ano ang nangyari? Nanay, maliit na bagay lang, magpahinga ka muna. Babalikan ka pagkakasuhan nito. Siege.
Panginoong Fang, tinawagan ko na. Pwede mo na bang pakawalan ang pamilya ko? Pakawalan ang pamilya mo, panaginip lang yan. Kung hindi darating si Xiao Fan, gagawin ko sa inyong pamilya. Ang kapalaran ng aking anak. Pwe, isa kang oportunistang duwag. Dumating ka nang ako'y sugatan, hindi ka tunay na bayani. Tumanggap ako ng bayad para tapusin ang problema. Wala akong magagawa. Kasi hindi mo ako kayang talunin. Ang babaeng ito ay ayaw sumunod, AME. Wala akong pakialam, trabaho ko lang ang hulihin siya. Ikaw, halika, turuan mo siya ng leksyon, walang problema. Balita ko birhen pa si Binibining Lu. Hayaan mo akong maging unang lalaki mo. Gusto mong mamatay? Nangahas kang hawakan ng babae ko, Xiao Fan. Xiao Fan, bakit ka nandito? Hindi ba sinabi kong umalis ka na? Xiao Fan, oh hindi, Kuya Xiao. Dapat mong panagutan kami. Huwag kang mag-alala dahil nandito na ako, hindi ko hahayaan. Kayo'y muling masaktan. Ikaw, SI Xiao Fan. Ako si Xiao Fan. Balik ako, hinihintay mo ako. Tama. Matapang ka, ang bilis mong dumating. Akala mo matatakot ako sa tulad mo. Mayabang, binata, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Sabihin mo, gusto kong makita kung anong laro ang gagawin mo. Una, agad na bawiin ang itim na usok sa katawan ng anak ko. Pangalawa, putulin mo ang iyong 2 braso at lumuhod para humingi ng tawad sa iyong kayabangan. Paano kung sasabihin kong pangarap lang yan? Ha ha ha. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang ulo mo. Senior Hu, oas na para kumilos ka. Ano ang nangyayari? Ang binatang ito, pamilyar ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang sa susunod na sandali ay luluhod ako at magpapakumbaba sa kanya, hindi tama ito. Paano ako makakaluhod sa isang batang tulad mo? Binata, mukhang ayaw mo na magandang pakikitungo. Gusto mo na masama. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang kamatayan? Gagamitin ko lang ang iyong dugo para isulat ito sa iyong mukha. Xiao Fan, huwag kang padalos-dalos. Kahit ordinaryong tao lang si Fang Songxing. Pero napakalakas nitong si Huye. Huye, may amoy ako sa kanya. Malamang may nagbago ng kasaysayan. Ano? Narinig mo na ang kwento ko? Ang tawag dyan ay kasaysayan ng krimen. Bung angara, patay ka. Xiao Fan, mahina ka. Gayon ka natakot? Huli na. Nagawa mong gambalain ang pamilya ko? Kung dragon ka, dumapa ka. Kung tigre ka, humiga ka. Ano nang nangyari? Kahit si Huye ay hindi makapigil. Sa isang atake ni Xiao Fan, Ang lakas pala ni Kuya Chiao. Dragon, ikaw ba yang walang duda? Ang mga naghahanap ng kamatayan. Hindi karapat-dapat sa awa. Ikaw, ang iyong amoy, puno ng walang katapusang pagpatay. At saka, pamilyar ako sa amoy na ito. Xiao Shen, ako si Xiao Hu. Hindi mo na ako naalala? Bakit ko dapat maalala? Xiao Shen, bakit mo nakalimutan si Xiao Hu? Noong ako'y malubhang nasugatan, ikaw ang tumulong. Para ako'y mabuhay. Ano nang kalokohan ang sinasabi mo? Totu, pamilyar na pamilyar ako sa iyong amoy. Lalo na sa iyong kakayahang tawagin ang dragon. Hindi ko malilimutan yan habang buhay. Xiao Hu. Tigilan mo ang kakulitan. Malapit ka nang mamatay, ngayon ka pa nakikipagkaibigan. Akala mo ba tanga ako? Tumigil ka. Nagbabanta ka sa akin. Xiao Fan, huwag mo akong pakialaman. Sobra na ang ginawa mo para sa akin. Hindi ka niya pababayaan. Makinig ka, Xiao Fen. Aminado akong malakas ka, pero wala kang kakayahang. Buhayin ang patay. Isang opsyon lang ang ibibigay ko sa iyo ngayon. Tama ang sinabi mo. Si Lu Xiaojun ay aking babae. Hindi ko siya pababayaan. Pero isipin mo rin, ang aking galit. Kaya mo bang tiisin? Senior Huyi, humanggon ka na. Naipit ko na siya. Patayin mo siya. Kalokohan. Hindi ko sasaktan ang taong nagligtas sa buhay ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit naging tagapagligtas mo siya? Tang Stern. Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo maintindihan. Pero kailangan mong malaman. Sa ating mundo, siya ang Diyos. Ang Diyos na walang hindi kayang gawin. Tama siya sa dimensyong ito. Ako ang naghahari sa lahat kaya sa tingin mo. Makakapagbanta ka pa ba sa akin? Ano, hindi ka umakontrol ang KMKO. Langgam. Wala kang kaalam-alam sa kapangyarihan ko. Fang Songxin. Dapa ka na, sa harap ng ganitong kapangyarihan. Walang saysay ang lahat ng pagtutol. Xiao. Diyos Xiao. Mali ako. Mali ako. Sabi ko na. Huli na ang pagsisisi, kailangan niyong mamatay. Tapos na,
Hindi na ako maalala ni Diyos Chiao. Mamatay ka. Xiao Fan, naririnig mo ba ako? Ako si Zhao Jun. Muntik na, nasakop na naman ako ng demonyo sa puso. Diyos Chiao, ako ang may kasalanan. Isa lang ang anak ng pamilya namin. Kung mamatay siya, mawawala ng tagapagmana ang pamilya namin. Fang Songxin. Hindi mamamatay ang anak mo, ang dahilan kung bakit nandoon pa rin ang itim na uso. Ay parusa sa kanyang pagiging bastos sa pamilya Lu. Na ginawa niya. Diyos Chiao, salamat sa hindi pagpatay sa akin. Kahit totoo ang sinasabi mo. Paano naman ang mga kasalanang ginawa mo nitong mga nakaraang taon? Ako, si Chiao Hu, alam ko na ang mali mula ngayon. Gagawin ni Chiao Hu ang 1,000 mabubuting gawa para bayaran ang mga kasalanang iyon. Mabuti. Umalis ka na. Tandaan mo ang sinabi mo. Opo. Gagawin ko talaga. Sa tingin ko. Alam ko na kung ano ang nangyari. Ano ang alam mo? Tama si Xishen. Ang demonyo sa puso ko hindi kailanman mawawala. Para malaman, ang lahing ng kasalanan ni Zhao Jun. Kung sino talaga siya, kailangan kong bumalik sa nakaraan. Naubos na ang kapangyarihan ko. Kung hindi ko pa rin maalis ang demonyo sa puso ko ngayon, tapos na ang lahat. Ito siguro si Zhao Jun. Ang oras na nakilala ko ang lalaking yon. Pero hindi ako pwedeng makipagkita sa kanya ng ganito lang. Dapat magsuot ako ng maskara. Nandyan na siya. Hoy, Kit, tumigil ka. Bakit niyo ako hinahabol? Igilan mo ang kakulitan. Ibigay mo ang cultivation technique ng pamilya Luo. Kung hindi, papatayin kita tulad ng pagpatay ko sa tatay mo. Tumakbo ka pa. Bakit ka tumigil? Tumakbo ka pa. Bakit ka tumigil? Pakiusap. Huwag niyo akong patayin. Sayang naman kung papatayin ang kagandahan mong tulad mo. Pagpalain ka namin ng ilang taon, baka sakaling masyahan kami sa iyo. Naku, nasa panganib si Zhao Jun. Mga lalaki nang bubuli ng isang batang babae. Talagang hindi mapapatawad ito. Zenoka? Pakyal Amiro. Baka mapahamak ka ng walang kwenta. Hindi kayo kalaban ko. Gustong mamatay? Sige, atakihin niyo siya. Patayin niyo. Kung natatakot ka, ipikit mo na lang ang mga mata mo. Okay, wala nang makakapanggulo sa iyo ngayon. Sino ka? Bakit mo ako iniligtas? Hindi ko masasabi sa iyo. Pero ipapatuloy kong protektahan ka. Hindi. Gusto ko ring maging malakas tulad mo. Para makapagligtas din ng iba. Tangang bata. Magaling ka na, hinihintay kita sa hinaharap. Sa oras na yon, magiging asawa mo ako. Hinihintay kita sa hinaharap. Sa oras na yon, magiging asawa mo ako. Sinabi niya, hinihintay kita sa hinaharap sa oras na iyon. Magiging asawa mo ako. Naiintindihan ko na. Zhao Jun, hinihintay kita sa hinaharap. Kuya, ano nang nangyari sa iyo? Zhao Jun, gusto mong malaman kung sino ako. Sasabihin ko na sa ngayon. Ako si Xiao Fan. Iyong Xiao Fan sa alaala mo. Iyong may kasunduang pakakasalan ka. Ikaw. Ikaw si Kuya Xiao Fan. Ako nga. Sa tingin ko. Nagtagpo na tayo sa napakaraming beses sa iba't ibang panahon. Zhao Jun, tandaan mo ako. Huwag mo akong kalimutan. Hihintayin mo ba ako sa hinaharap? Sa oras na yon, magiging nobya mo ako. Aking demonyo. Sa wakas ay malulupig na kita. Isang hakbang na lang. Haha bayaf. Ikaw ang tunay kong bayaw. Hindi na ako magiging balimbing. O bayaw haha. Xiao Fan, bakit bigla akong may kakaibang pakiramdam? Parang nagkita na tayo noon. Siyempre nagkita na tayo, magkasama tayong lumaki. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Parang nakita ko na ang itsura mo ngayon.
Baka, bilog ang mundo, baka nga nagkita na tayo. Baka nga. Hindi. Naalala ko na. Pasensya na, nahuli ako. Hindi ko alam kung bakit palagi kong hindi maalala. Ang itsura ng dakilang bayaning iyon parang panaginip lang. Parang panaginip lang lahat. Sasabihin ko sa iyo, hindi iyon panaginip at ang mga salitang iyon ay galing sa akin. Naalala ko noon. Ganito kahinawakan ang aking buhok at sinabi, "Huwag matakot." Parang naibsan na ang panghihinayang sa puso ko. Nararamdaman ko na ang aking demonyo ay unti-unting nawawala. Nawala na ang demonyo. Aalis ka na ba? Bilang Diyos ng langit. Kung hindi sa malubhang banta sa buhay, hindi ako makakalabas. Hindi, ayokong umalis ka. Ngunit hindi ako kabilang sa mundong ito. Ang Xiaofan ng 5 taon ang nakalipas ay babalik. Upang palitan ako. Ano nangyayari? Xiaofan, ang iyong kamay, nawawala ito. Naku, ang sarili ko 5 taon ang nakalipas, nasa panganib siya. Ano ang gagawin? Dapat nasa langit ka 5 taon ang nakalipas, dapat ligtas ka roon. Dapat ligtas iyon. Parang alam ko na ang nangyayari. Tanlang. Ang lakas ng loob mo. Mahal na Diyos, hindi kita maililihim. Pasensya na, nagkamali ako tanlang. Traitor ka. Huwag ganyan ang salita. Sisihin mo. Ang konti ng ibinigay mo. Alam kong hindi basta-basta mamamatay si Xishen. Siyempre, si Panginoong Tishen ay namumuhay sa bawat masamang pag-isip. Kung ikukumpara sa'yo, siya ang tunay na walang hanggan. Nakakalungkot naman. Itinatakwil ang pagiging tao. Naging anino na lang. Ito ba ang sinasabi mong walang hanggan? Tigil nang ka, Xiaofen. Nandito ako para sabihin sa'yo na nasakop na ni Panginoong Tishen ang templo. Pero hindi niya mabuksan. Ang 7 kulay na pinto na puno ng kapangyarihan. Alam ko ang gusto nyo. Pero ang 7 kulay na pinto, hindi dapat mabuksan. Bilang miyembro ng 7 bituin, hindi mo ba alam yan? Katarant aduhan. Madamo ka lang, Xiaofen. Kung hindi mo sasabihin, papatayin kita ngayon din. Sana'y naging kapaki-pakinabang ako, nagdala pa ako ng abala. Anong sabi mo? Ikaw at ako ay isa. Tama na ang pag-uusap. Bibigyan kita ng 3 segundo para mag-isip. 3, 2, 1. Sige, sasabihin ko sa iyo kung paano buksan. Pero isipin mong mabuti. Kapag nabuksan na ang pinto, wala nang bawian. Tigil montag na. Napag-isipan ko na yan. Sige, sasama ako sa iyo sa lupain ng mga Diyos. Xiaofan, mag-ingat ka. Mag-iingat ako. Hintayin mo ako. Xiaofen, hindi montag inasaan. Tu, no? Ngayon, ako na ang upo sa pwesto mo. Paalala lang sa iyo ang pwestong yan. Hindi basta-basta na upuan. Okay lang. Ang mahalaga sa akin, hindi naman yan ang trono. Basta mabuksan lang ang 7 kulay na pinto. Magiging akin na ang buong mundo. Baka hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihang yon. Baka ikaw pa ang mapahamak. Huwag mo nang alalahanin yan. Halina po, mahal na Diyos. Buksan na ang 7 kulay na pinto. Para masaksihan namin. Buksan montag na. Huwag kang maglaro. Ito ang 7 kulay na pinto. Ang pagbukas ay madali. Ang mahirap ay kung paano ito mahahanap. Ngayon, maaari kayong pumasok. Xiaofen, niluluko montag ako. Ang 7 kulay na pinto. Bakit hindi 7 kulay? Sino nagsabi sa inyong 7 kulay ang pinto? Sa palagay mo ba naglalaro ako? Ang pakiramdam na ito. Tama na, nararamdaman ko na ang kapangyarihan sa likod ng pinto. Ito, ang 7 kulay na pinto. Ito nga ang 7 kulay na pinto. Panginoong Tishen, nagtagumpay tayo. Sa wakas ay nagtagumpay. Tanlang, malaki ang naitulong mo. Hindi, Panginoong Tishen. Nais ko lang ng kapangyarihan, at tayo ay nagkakaisa. Hahaha, magandang pagkakaisa. Tanlang, patayin mo si Xiaofan.
Tayong lahat ay papasok sa pinto at sasalubong sa bagong panahon. Kayong lahat ay walang palabra di ono. Xiaofan, Xiaofan, ang tanga mo talaga, naniniwala ka pa sa salita ni Zishen. Nakakatawa talaga, paalam na Xiaofan. Pahinga ka na, ipagpapatuloy ko ang iyong adhikain, at gagawin ko ang mundo ng mga Diyos, na isang impyerno. Hahaha, patay na ang Diyos, tanlang ang maghahari. Ang mundong ito ay para sa, ikaw, relats lang, hindi masakit. Ako si Zishen, mabait akong pumatay. Tanlang, kailangan kitang pagsabihan. Ano ba yung pinakita mo, walang dating na traidor? Walang karamdaman ng pagsasabi. Hindi po Panginoong Diyos, kasi po hinahawakan ko kayo. Medyo natatakot po ako. Huwag kang magbiro. Malapit ka nang maging tunay na Diyos, paano ka umarte? Mas magaling pa ang asawa ko. Kanina nung nasa kapehan kami, parang ayaw na ayaw magpaalam, halos umiyak na. Ay nako, mabilis lang talaga akong mahumaling sa eksena. Magaling naman si Tanlang umarte. Salamat po sa papuri, Panginoong Diyos na asawa. Pero asawa, yung succession. Dati ang galing-galing niya, ngayon parang tanga. Ah, Panginoong Diyos na asawa, ako na sasagot, Si Zishen, pa ang isang pagkahumaling. Isang pag-isip, pa ang demonyo sa isip ng Panginoong Diyos. Parang pagpapakasal sa iyo, kapag nahanap mo ang pagkahumaling na ito. Ano man yun, parang bata lang ang pakikitungo sa kanila. Mas madali na. Ganun pala, asawa. Gutom ka na ba? Gutom na. Uwi na tayo, lulutuan kita ng pansit. CJ. Gawin mo lang ito. Sige, Ay hindi, Panginoong Diyos, kakabalik mo lang, alis ka na naman, noong 5 taon ka, ang labo mo talaga. Simula nang matuto kang mag-time travel. Pumunta sa iba-ibang timeline para magligtas ng buhay. Sabi ko na nga ba, bakit bigla na lang? Ako na ang naging tagapagligtas ng maraming tao. Hayaan mo na siyang magulo. Gumawa ng mabuti para na rin itong pagsasabuhay ng kabutihan. Oo,